Mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito, dumating na yung sundo ko. At yung mga aso ko, nagpapaalam na sa akin. Ayan, paalis na ako ng bahay para pumunta sa ating shop sa Antipolo. O mga kapatid, marami tayong pag-uusapan. Huwag po kayong bibitaw sa isang maiksing panahon na ating pag-uusap. May mga tatalakayin po ako sa inyo na pinrivate message po ng ating mga subscribers na kung ano ang nangyari sa kanila kahapon nung kasagsagan ng malakas na ulan. Ito po, pag-uusapan po natin. Mga kapatid, ito na. Nasundo na ako ng pinakamabait kong pamangkin. Ayan, si Marco. Araw-araw sinusundo niya ako mula sa bahay. Hindi na ako nagdadala ng sasakyan kasi nga punong-puno na sa talyer. Nagpapasundo na lang ako. Anyway mga kapatid, may mga nag-private message po kasi sa akin kagabi. Ayaw nang mag-start ng kanilang sasakyan kasi na-stuck sila sa traffic. No, na-drain yung battery. Na-drain talaga kasi habang naka-traffic sila, nakailaw sila, nagmo-move naman pero hindi nga lang mabilis yung movements ng mga sasakyan. So umuulan, gumagana ang wiper nila, gumagana ang aircon kasi pag hindi mo naman binuksan ng aircon, magmo-moist naman. No, ang problema, na-drain yung kanilang battery kaya ayaw nang namatay na yung engine at itinabi na lang at nagtulak na lang sila. At yun nga, nag-message na nagpapa-rescue. So hindi natin sila na-rescue at ang nirecommend na lang naman natin sa kanila ay makahingi ng tulong. Tinanong natin kung ilang taon na yung battery nila. No, nakahingi naman sila ng tulong sa iba at nakapagdala ng spare battery. Yun, kaya nakauwi rin sila. Tapos meron ding isa na hindi na bago lang naman daw yung battery niya, bagong bili lang. Pero yun nga, ganun din na nag-stall din yung kanyang sasakyan, namatay din. At ito naman, na-traffic sa baha. Yun ang matindi, medyo nalubog ng konti yung sasakyan niya. Tapos traffic, biglang tumaas yung tubig. Biglaan talaga, nabaha siya, tapos namatay. Bago battery tapos namatay na yung sasakyan niya. So sabi ko, alternator yon. Since malapit din naman siya sa lugar na lang din nila, so may mga nag-rescue na rin sa kanila na mga kamag-anak. Tapos ganun din, meron ding nag-message sa akin na same ang problem, bago din ang battery niya. Hindi naman siya nabaha, medyo traffic nga lang din at gamit niya yung naka-wiper siya, naka-aircon. At siyempre may konting stereo. No, ganun din na naubos at na-drain din yung kanyang battery. So pag-usapan natin mga kapatid, ano ba yung naging problema doon? Bago naman yung battery. Bakit na-drain? No? So pwedeng yan nga po ay alternator. So pag-usapan natin, ano ba yung naging cause? Bakit nung na-traffic sila at umuulan, doon lumabas yung problema, naubos yung laman ng battery. So ano po kaya ang nangyari doon sa mga ganung pagkakataon? Bago ko simulan yung ating talakayan tungkol sa alternator, bayaan niyo muna nga batiin ko at i-shout out itong mga gwapo at magaganda nating kasamahan na laging nanonood ng ating mga vlogs. Sir Robert Dione, Myla Estiba, Trojan Horse, Bro Axor Mariano, Sir Millard, kumusta po kayo dyan? John LC, Sir Ariel Ong, yan, Sir DJ Auto Shop, Sir DJ Auto Shop. Salamat po sa mga comments po ninyo. Danny Huego, Sir Danny, Stray Fox, yan, Sir Nilo Yu, Nats TV, at si Jessica Balahadja. Jessica Balahadja, uy, kailan ka pupunta ulit sa shop? Magkita ulit tayo, Jessica Balahadja. Yung iyong magagandang radiator na ibinebenta, top cool. Jessica Balahadja, maraming salamat sa iyo. Pag-aralan muna natin, ano po ba ang alternator na nakakabit sa ating sasakyan? So yung alternator, isang sabihin na nating isang motor na nakakabit sa ating engine na ikakabit mo sa serpentine belt mo or aandar yung pulley, meron siyang rotor sa loob. No, yung rotor sa loob na yon, electromagnetic yon. Meron siyang supply ng DC voltage doon sa kanyang rings, no, na yun yung carbon brass. So pag pinaikot yung rotor na yon, meron naman siyang stator winding. Yung stator winding na yon, magke-create yon ng voltahe, AC voltage kapag ka umikot na yung electromagnetic rotor.
Pag umikot na yon na pinaikot ng makina, so iikot yung rotor, magkakaroon ng electromagnetic at yung magnetic force na yon magbibigay ng magnetic force dun sa stator. Yung stator naman magke-create ng alternating current at yung alternating current nakakabit yun sa 6 na diode. Tapos yung dugtungan, yung tatlong coil po, yung pong stator may tatlong winding po yan para maging 3-phase siya. So yung 3-phase na yun, yun yung supply ng AC na talaga naman pong malakas, high ampere po talaga yon. Nibigyan ko ng linaw yung 3-phase na yon at merong 6 na diode kasi pag-uusapan po natin yun, bakit po ba yun naka 3-phase, no? At saka yung 6 na diodes. So yung diodes na yon, maglalabas yun ng DC dahil nga rectifier siya, pupunta sa ating baterya direkta. Pero meron ding diode trio, maglalabas din yun ng direct current, no? Low ampere lang yung diode trio na yon, pupunta ngayon doon sa regulator para ma-regulate naman yung voltahe, no, yung voltage na inilalabas ng alternator. Kasi kung hindi mo ma-regulate yung voltage, sasabog yung baterya natin. Kasi pwede siyang magkarga ng from 13 volts or 225 to 30 volts. Kaya niya mag-charge noon. 12 volts lang yung battery natin. So dapat may diode trio at saka merong regulator. So ganun kasimple, i-aandar yung makina mo. Pag andar ng makina mo, galing sa battery yung supply ng starter. So pag andar na ng makina mo, magtatrabaho na yung alternator natin. At siya na lahat ang bahala doon sa yung stereo, siya nang bahala sa yung ilaw, sa headlight, siya nang bahala sa mga electricals, no? Yung aircon, yung mga blowers, lahat ng electricals at electronics sa sasakyan mo. Kapag ka umandar na ang makina mo, bahala na dyan yung alternator. Ganong kalaki yung kanyang responsibilidad. Samantalang yung baterya, magi-start lang yan. Okay? Magi-start lang yan at kung yun nga, kung halimbawa nasira yung alternator mo, yun na yung huling trabaho ni baterya. No, ibigay niya yung natitirang karga sa kanya upang ikaw ay makauwi pa or maipagawa mo pa, maipaayos mo pa. At kasi iilaw naman yung battery sign doon sa yung dashboard. So ngayon, pag-aralan natin mga kapatid. Ano po ba yung mga reasons, no, yung mga nag-private message sa akin. Unahin natin yung nabaha, no? Tandaan po natin yung alternator natin, kapag kaya na yung nabaha, pwede rin siya talagang masira, lalo na kung nabaha siya na umaandar. No, kahit sabihin po natin na bago ang battery mo, tapos nabaha, napasok ng tubig yung alternator mo, talaga pong pwede yang masira. Kaya ka po bumili ng battery dahil akala mo defective na yung battery mo. Tapos yun nga, nung nabaha, nasira na yung alternator. So siguro defective na talaga yung alternator. Kaya lang ang napagdiskitahan ay yung battery. Kasi nga ganito po yon. Gagamitin mo sa gabi, bukas ang ilaw mo, bukas ang aircon mo, bukas lahat pati mga electronics mo. Tapos galing ka sa traffic, pag uwi mo sa bahay, papatayin mo makina mo. So wala nang chance mag-charge yung battery mo dahil nga mahina na yung charging ng alternator. So dahil sa mahina yung charging ng alternator, habang ginagamit mo siya nung panahon na yun, nung gabi, traffic, naka-aircon ka, lahat gumagana ang electronics, electrical mo, napupunta na lang po yung output ng alternator doon sa mga electricals na yon at wala nang nagre-replenish doon sa nawalang voltahe ng iyong battery. So, ang dating, ang ending, ang battery mo mahina. Kaya sa umaga, pag start mo, isang click lang, konting crank nung yung makina, wala na. Ubos na. Kasi hindi nga po nagkarga yung alternator. Pero, sabi sa akin, sir, kasi po, tinignan ko naman, may voltmeter ako doon sa aking cigarette lighter. Kahit po may voltmeter kayo, magre-read pa rin yan ng mataas. Pero once na ginamit mo na lahat yung load, no, doon sa sasakyan mo, humihina na po yon. At ang problema doon, nagre-read man siya ng 12 volts pataas or 12.8 ganyan, mahina yung karga niya. Kasi tulad po nung sinabi ko sa inyo kanina doon sa unang part ng ating video, meron pong 6 na diodes ang inyong alternator. At merong 3 windings para maging 3-phase. Ngayon po, yung 3 windings na yun ng stator, kung yung 2 or 4 na diodes doon ay nasira, meron ka pang isang winding. Di po ba? So kung nasira yung 4 na diodes doon sa 2 windings, meron ka pa rin gagana na rectifier doing half wave rectification. Half wave na po yung rectification nun.
maglalabas pa rin yun ng voltahe, maglalabas pa rin yun ng kuryente, pero mahina na. At yung voltahe na yun mga kapatid na inilalabas ng half wave na output ng yung alternator, kung wala namang masyadong load, halimbawa araw at naka-aircon ka lang, siguro kaya pa niyang mag-charge ng konti doon sa baterya mo. Kaya pa niya yun. Kaya lang po, kung halimbawa po ginamitan mo na nga ng aircon, tapos nahapon na gumamit ka na ng ilaw, or kahit na sabihin mong araw, umuulan, gumamit ka ng wiper, hindi enough yung output voltage nung alternator mo para ma-charge niya yung battery. Kasi bakit kailangan niyang i-charge yung battery? Kasi nag-start ka no? So nung nag-start ka, medyo malaki ang nauubos doon. Nabawas na ampere sa kanya, hindi kagad yun maibabalik ng alternator mo kung ang dumaga ng diode sa alternator mo ay dalawa na lang, yung half wave na lang, or yung isang winding na lang nung iyong alternator. So iyon po ay makakakuha ka ng voltahe, nagcha-charge siya. Ayan, sabi pa ng iba, ito po, sir, nung nung tinanggal ko yung terminal ng battery, umaandar naman yung unit Pero sa mga diesel engine at medyo lumang makina, pag tinanggal mo yung terminal ng battery, kapag kasira yung alternator, namamatay yung engine. Bakit po? Nawawalan ng supply yung shut-off valve Di ba? Mawawalan talaga ng supply yung solenoid dun sa injection pump. Mamamatay talaga yon. Pero isang solenoid lang po yon. Kung halimbawa po, gumagana pa rin ng isang diode mo doon sa alternator, pag tinanggal mo yung terminal doon sa battery, yung isa, gagana pa rin, hindi mamamatay. Di po ba? Kasi may 12 volts pa rin na lumalabas at yung inilalabas nung alternator na yung kaya pa niyang i-maintain na naka-on, na naka-trigger yung solenoid, yung shut-off valve. Hindi po yun ang basehan. Malalagay po talaga kayo sa alanganin. Tulad nga po dito sa nangyari na to, na akala niya okay pa yung kanyang alternator, naubos nga yung karga dahil nga dumami yung load na gagamitin. Biro mo, nasa idle position ka lang, mababa lang yung RPM na makina mo. Tapos gumamit ka ng aircon, gumamit ka ng wiper, gumamit ka ng ilaw. At siyempre, yung hindi na talaga malakas yung karga ng alternator mo, unang-una nga, naka-idle ka lang, mauubos po talaga yung laman ng baterya. So yung baterya nga titira, yung karga nun, yun na yung ginamit mo halos. At ang isa pong sign dyan, makikita nyo, na kapag ka nagtitrigger yung aircon, nag-automatic on-off yung aircon, parang medyo nagpi-flicker yung ilaw nyo. Mararamdaman nyo yan, nagpi-flicker yung ilaw. Tapos minsan, kapag ka gumagamit kayo ng low at high beam, mahina po talaga yung yung high, no? So pagka ganun ang naging problema, although hindi pa nakailaw yung battery indicator nyo sa dashboard, ma-warn na po kayo na in nearest possible time ititirik po kayo niyan. So meron pa po mga kapatid, yung nasira naman yung napudpud na yung carbon brush. Pag napudpud po yung carbon brush, talaga pong iilaw yung inyong battery indicator sa dashboard. At mawawalan po talaga ng output yung inyong alternator. So pag napudpud yung carbon brush, mawawalan kasi ng supply yung yung ring doon sa rotor. Mawawalan ng positive supply yung ring sa stator. Even yung regulator, yung IC regulator, pwede niya ring sirain pag pinagtagal nyo yun. So halimbawa, nag-stop talaga yung charging nyo, umilaw yung battery, huwag nyo pong pagtagalin yan, paggawa nyo kagad. So mawalan po ng karga yon. So pag walang karga, mauubos yung laman ng battery nyo, titirik kayo. No? Both diesel engine saka sa gasoline engine, titirik din po yon. Tapos po mga kapatid, meron pa po, halimbawa po, yun nga, kapag nasira naman yung IC regulator, so same lang naman din ng effect, parang napudpud yung yung tawag dito, yung carbon brush. No, same lang din ng effect, nasira yung IC regulator, hindi na rin magcha-charge yung inyong alternator. So ang mga worst na pwedeng mangyari po kasi kung nasunog yung winding. Ayan, dahil sa overheat, nasunog yung winding. Tapos pwede rin naman po na nasira yung bearing ng alternator. Ayan, yan po yung mga medyo mabibigat na sira dahil halimbawa kung nasira yung bearing, iingay po talaga yan, pwedeng mag-stack up yan, at pag nag-stack up yung bearing, masusunog din yung belt. No, so damay-damay na pati yung engine. Pero yan naman, umiingay naman po talaga yan. Pero mga kapatid, ito sasabihin ko sa inyo ito maraming nagkakamali dito, no, na natutuwa sila
at buong buo pa yung kanilang battery, 4 years na gumagana pa. Ayan, natutuwa sila dyan. Kasi yung iba naman naka 3SM, no, medyo malaking battery. Tapos 3SM, karamihan pa ng mga loads nila, tulad na naka LED sila ng mga ilaw. So ayan, hindi masyadong pagod, hindi masyadong hirap yung kanilang battery. Malaki yung battery nila, 3SM. So every morning, pag in-start nila, nakaka-start pa sila na maayos. Yan. Pero ang hindi po nila alam, yung battery nila, hindi na pala ito umaabot doon sa sinasabi nating full charging. So halimbawa, ginamit mo the whole day, hindi na pala siya nagpo-fully charge. So habang hindi siya nagpo-fully charge, pagod na pagod yung ating alternator. Pagod na pagod yung IC regulator. So ang tendency, nag-overheat lahat, no? Na-overuse yung ating alternator. Biro mo, dapat kasi pag na-fully charge niya na yung battery, minimal na lang yung kanyang inilalabas na power at hindi siya mag-overheat. Kasi po habang ginagamit mo, habang mataas ang load ng iyong alternator, nag-iinit talaga siya. So habang nag-iinit siya, tandaan po natin, yung IC, yung diode, semiconductor yan. At kapag ka semiconductor, meron po mga thermal coefficient yan. At meron ding thermal runaway, yung tinatawag namin nung nag-aaral pa kami ng electronics. No? Pag na-reach niya na yung thermal runaway na yan, ng mga semiconductors na yan, yun, boom, sira na. Masisira yung diode, masisira yung IC, yung regulator, masisira yung diode trio. Tapos, yun nga, kapag ka nag-iinit, tandaan po natin, yung mga hinang niyan sa loob, no? Tingga lang yan. So kapag ka na-overheat talaga yung alternator natin, pwede talagang doon nagsisimula din yung iba. Minsan may nabubuksan kami yung hinang niya doon sa mga pins ng mga diode, no, na yun nga nagko-corrode, nahihilaw na yung hinang kasi nga na-overheat. So kapag ganoon ang problema, talagang palitin na po yung alternator, no? So tandaan po natin, kung ang baterya mo umabot ka na ng 2.5 years, palitan mo na. Tama na po siguro yung kanyang naging trabaho sa iyo. Kasi nga po, kapag umabot na yun doon sa hindi na po talaga nagpo-fully charge ang battery, sisirain po niya ng alternator nyo. Obserbahan nyo po yan, yung bateryang pinagpalitan nyo, no? Kung meron kayong battery charger sa inyong bahay, yung mga battery charger na pang sasakyan, no? Mga malalaking sasakyan, malalaking battery, obserbahan nyo, hindi yan nagpo-fully charge. No? Kapag hindi na po nagpo-fully charge ang battery, mag-iinit po talaga yung charger mo. Kahit naman po sa cellphone natin o sige nga, kapag kasira na battery nyo, tignan nyo nga kung ma-fully charge nyo pa yan. Gana lang ng gana yung charger mo. Kaya ngayon ang nangyayari, may makikita kayo sa social media, boom, nasunog. Na pumuto kasi nga po hindi na po nagpo-fully charge. Pati yung charger niya nasusunog. Kasi gana lang siya ng gana, hindi na siya nag-automatic off yung kanyang charging. So mga kapatid, meron pa po. Ang dami po kasing pwede natin pag-usapan dito sa alternator. Kaya nga po, minabuti ko na po na gawan po ito ng vlog. Lalong-lalo na yung isa yung nabasa. Tapos yun nga, napabili sila ng battery. Hindi naman pala battery yung may problema. Tapos ito, paano ko ipapagawa mo? Marami kasing shop. Ako po kasi pag talagang ang nakita ko, luman-luma na rin yung alternator, pinapapalitan ko na po yan. No? Kasi po, unang-una yung lifespan ng diode, yung lifespan nung winding, no, yung stator, pati yung doon sa brush, yung rings, no, yung kinakapitan ng brush, minsan malalim na rin, so hindi na rin siya tatagal. Minsan mas malaki pa yung nauubos niya sa pagpapagawa ng alternator. Bibili ng IC, magkano, libo rin, mahigit. So mas makakabuti po kapag po medyo luma na rin naman yung alternator nyo, palitan nyo na po. So maraming mga nagsesettle sa Japan surplus. Sana kung Japan, okay po yon. Meron din po mga brand new. O shout out po kay Pasay Jetco, kay Jason, kay Walco. Diyan po tayo kumukuha ng mga brand new na alternators. Ngayon, meron naman ding mga mura nasa online, pero hindi ko po masyadong masasabing i-recommend kasi po hindi natin alam yung warranty. Kasi pagdating po sa electronics kasi kailangan talaga matibay, kasi sa auto supply nga pagka nabili mo na ang electronics, wala na pong warranty yan pag naikabit mo na. So, yan po yung problema lang pagdating sa alternator. So, dapat trusted. Pag bumili kayo ng alternator, doon sa mga trusted na auto supply. So, ganun po. Kasi medyo mahal din po yan. At kung talagang sobrang mahal naman, marami pong paraan din, no? May mga magagaling din na mga electrical shop
No, merong mga magagaling at nagbibigay naman sila ng warranty sa kanilang trabaho. Mga kapatid, maidagdag ko lang po doon sa vlog natin na overheating, no? Napaka-importante po nitong sasabihin ko sa inyo. Marami po kasi yung mahilig magtanggal ng thermostat. Yung thermostat valve, ito yung hawak ko. Tatandaan nyo po, kapag tinanggal nyo po ang thermostat valve, hanggat maaari, ay barahan nyo rin yung bypass hose. No? Iko-condemn nyo yan. Bakit po? Lapit po kayo dito, ipakita ko po sa inyo. Ito po yung sinasabi kong bypass hose. Ayan. Ayan po yung bypass hose, pumunta doon. No? Sa baba, papunta sa ating block. So, bypass hose, galing dito sa pinagtanggalan ng thermostat, pupunta doon sa block. Ngayon, bakit ko po sinasabing iko-condemn nyo to? Or babarahan nyo? Kasi po mga kapatid, tingnan nyo po itong thermostat. Oh. Kapag tinanggal nyo to dito sa unit, no? Doon sa ipinakita ko sa inyo, kapag po kasi malamig pa, yung coolant na galing doon sa iniikot ng water pump, sa pinapump ng water pump, dito po dumadaan yan. Papunta doon sa system, papunta doon sa block. So ayan, maganyan-ganyan lang po siya. Kaya po mabilis na umiinit yung ating engine. Kasi talagang hindi siya dumadaan sa radiator. Ngayon, pag tinanggal nyo po ito, ang mangyayari po, nakabukas yung sa radiator, nakabukas yun din dito sa sa bypass hose. So ang mangyayari, hindi po lahat ng coolant ay daraan sa radiator. Kapag ka mainit na yung inyong system, hindi po lahat ng coolant ay dadaan dito sa radiator. Kasi nga naka-open yun dito, yung sa bypass hose. So daan lang siya ng daan doon. Kaya pong nangyayari, nag-overheat din. Ito naman pong thermostat, kapag gumagana yan, ganito po. Bababa po siyang ganon. Ayan, mag-o-open siya. Ito namang sa baba, yung bypass hose, sinasara niya. So talaga pong ito, kapag gumana yung thermostat, ito bababa doon, isasara niya yung bypass hose. Ito naman yung bubukas doon. Kaya po, kung tatanggalin nyo po ang thermostat, tanggalin nyo yung bypass hose, i-condemn nyo. Kasi nga, kung hindi, doon lang magse-circulate. O kung meron nang pupunta sa radiator, hati na lang sila. Eh paano kung mainit na yung coolant? No, mag-overheat din kayo. So yun po ang problema. Huwag nyo na lang pong tanggalin, bili na lang kayong bago.